Magandang gabi po sa bawat isa sa atin na narito sa loob ng iglesia at gayon din sa kanila pong mga tahanan, nanonood at nakikinig sa ating pong gawain sa gabing ito. Tayo po muna ay dumako sa Panginoon at humingi po tayo ng gabay, kalakasan, kaunawaan sa ating pong mapapakinggang mensahe. Tayo po ay magsitayo munang lahat para sa isang panalangin. Aming Amang Banal, muli sa gabing ito, sa iyo po namin pinagkakatiwala ang aming gawain. Ikaw pong manguna sa bawat isa, nakikilos, gagawa sa aming pong midweek service. At nawaya ang iyo pong salita, ang siyang ikangang maitaas sa aming kalagitnaan at sa bawat puso at isipan ng bawat isa. Tulungan mo ako, Panginoon, na maihayag to ng maayos, malinaw, at pagpapala sa bawat isa. Kung ano man po aming mga pagkukulang, kasalanan, linisin kami sa lahat ng aming mga karumihan. Ihanda mo, Panginoon, ang aking pong mga labi, aking puso, sa paghahayag na yung salita, tanging ikaw lamang ang maluwalhati sa aming pong pag-aaral at aming pong pagbasa ng iyong mga salita. Salamat po ng marami at gabayan ng ingatan ang aming mga kapatiran patungo rito. Sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Magandang gabi po sa ating lahat. Good evening po. Good evening. Ayan, tayo po ay muling umawit sa Panginoon. Ating pong awitin, dakilang iyong ngalan. Pasasalamat sa Panginoon, ating awitin, give thanks. Jesus Christ.
ng bawat isa, tayo po'y umikot habang inaawit, Do Right. Right is always right, and wrong is always wrong, and we must learn to separate the two. If you love the right, the Lord will give you light, so seek the right in everything you do. Do right till the stars fall, do right till the last call, do right when there's no one else to stand. Why you do right when you're all alone? Do right, though it's never known. Do right, since you love the Lord. Do right, do right, do right till the stars fall. Do right till the last call. Do right when there's no one else to stand. Why you do right when you're all alone? Do right, though it's ever known. Do right, since you love the Lord. Do right, do right. Amen. Maroon po tayong magsuko. Po, para po sa ating mga announcement and reminders. Yan po, muling paalala ang ating daily Bible blessings. Araw-araw po yan. Every morning from Monday to Saturday. At midweek service naman po and prayer meeting yan. Every Wednesday po yan, 7 p.m. Ating Sunday worship service naman po at 9 a.m. Yan, at ating tema sa darating na linggo, May 4, tayo ba ay masipag o tamad? Ayan, Kawikaan 10, 3 and 4. Ayan. At Adult Sunday School class naman po, every Sunday din po yan, 3 p.m. sa Bigonia Room. Goy Cubao, patuloy po ang kanilang mga weekly activities. Ayan, Bible study every Wednesday and Saturday at BKBC and tract distribution every Saturday din po yan. At sa ating kamarin naman po, kanilang home Bible study, prayer, fellowship, and monthly worship service every Friday po yan. San Mateo Rizal Home Bible Study every Saturday naman po. At sa Taytay rin po, every Saturday worship service. Yan, at every last Sunday of the month, special mission gift giving. At ganoon na rin po ang ating Lord's Supper after po ng Adult Sunday School class. Yan. At sa darating na May 4, ayan, ang ating Workers Sunday. At sa darating naman po na May 11, ayan naman po, para naman po sa ating mga mothers. Ayan, Mother's Sunday po. Ayan, at muling paalala rin po ang ating programang Each One Bring One. Hindi lang po every Sunday, pati na rin po every Wednesday, mag-invite din po tayo. Ayan, amen. At nanya ko po lahat, magsitayo, tayo po muling mawit sa Panginoon, alay sa iyo. Tanging hangad ko'y makapiling ka.
Atin na pong pakinggan salita ng Diyos at ipatawagin ng ating preacher for tonight po, Brother Conrad Castilla. Muli po, magandang gabi sa bawat isa. Narito po sa loob ng iglesia at ganoon din po sa kanilang tahanan. At naway maging daluyan ng pagpapala po ang salita ng Panginoon sa bawat isa at ating pong makita yung ating pong mga pangangailangang espiritual. At muli po, sa gabing ito ay ang ating pong paksa ay patungkol po sa pamumunga. Pamumunga. Ayan. Sapagkat ang Diyos sa ating pong paksa, ang Panginoon ay umaasa ng bunga ang Panginoon. Umaasa ng bunga ang Panginoon. Maliwanag po yan sa bawat sa atin. At katulad din po sa ating kapanahunan, na sa kasalukuyan ay maraming na-discovery po upang ang puno ay mamunga ng marami. Meron silang inilalagay na mga solusyon o chemical. Meron din namang mga puno na pwedeng pamungahin kahit hindi panahon. At yan po ay pinag-aaralan. At nakita nyo, di ba, yung mga seedling ng yung kalamansi. Yung kalamansi pala, napakatagal pala bago yan mamunga. Inaabot ng 7 years, Kaya makikita natin sa mga kalye, mayroong inilalako nasa mga paso, di ba? Meron ng mga bunga. Pero kaya pala ika nga ganun na napakatagal pala na ito ay hintayin bago mamunga. At sa ating pong pag-aaral ay gusto kong bigyan kayo ng isang kaunawaan o ilang bagay tungkol sa igos o sa fig tree. Ang maganda kasi pag pinag-aaralan mo talaga yung yung sa mga medyo yung mga termino na hindi natin medyo naunawaan Kagaya niya igos Pag sinabi nating igos, anong klaseng yan? Bunga Anong klaseng puno yan? At tiningnan ko dun sa nag-research ako dun sa Google At nakita ko po na dito pala sa Pilipinas, meron din, kaya lang ibang variety, ibang klase, Hindi po katulad dun sa panahon ng ating Panginoon, At ito po pala ay sumisimbolo, sa mga Israelita ng fruitfulness, prosperity. Ngunit ito ay merong warning, May warning about spiritual barrenness. Di ba merong mga puno tayo na kuminsan hindi tumutuloy yung mga bunga. Halimbawa, yung kalimitan nakikita ko, yung papaya ba? Bihira ako makakita ng merong bunga talaga. Meron man maliliit. Ang sabi nila, pag yung puro bulaklak, lalaki daw yun. Ewan ko lang kung ano talaga ang kadahilanan nun. Ngunit sa Bicol, alam nyo, nag-alaga ako niyan. Iba-ibang mga ikangang pananim, gulay, kamatis, okra, yung munggo, bataw. Ayan po, mga inalagaan ko yan. Yun nga, tapos ay nakita ko po na napakahalaga na na tayo po ay magkaroon, hindi lamang para magtanim, hindi lamang para meron tayong gulay. Ito rin pala ay parang kasiyahan natin pag nakikita natin ito ay namumunga, di po ba? Kahit na yung pananim na mga halaman, di ba, kagaya nung pandemya tayo, nauso yung mga di ba, mga bulaklak na mga pananim. At ang mamahal pala nun, di po ba? Eto, dito tayo, baka medyo malayo tayo, Ilang bagay lang po ang aking pong ibabahagi, 2 puntos lang po ito, 2 puntos. At makikita rin pala po natin ang simbolo ng Israel at relationship niya sa Diyos. Ayan,
At gayon din ang sign of end times, ano, kung mababasa natin sa ano yan, sa Matthew 24, 32, 35, mayroong mga inihayag na mga bagay na darating bago ika nga magkaroon ng end times. At sa ating po nga unang bahagi ay ang unang puntos po, ang Kristiyano ay kahalintulad sa puno. Ano? Kahalintulad sa puno. Bakit? Kasi nga po, ang puno ay namumunga. Di po ba? Namumunga. At nung araw po, nung medyo maliliit pa kami, ito napag-usapan namin nung sa Bible study ko, yung time na maraming puno sa mga bahay-bahay, sa may mga sa bandang ikangang labas ng kanilang bahay. At doon sa may kalye namin, napakaraming puno doon, At makikita mo yung mga insantol, pag nakita mo yung hitik na hitik sa bunga, di ba? Ang dami nila, kumpul-kumpul, nakakatuwa. Nakakatuwa kapag nakakita ka ng maraming bunga. Kaya nga, binabato namin yun, para makakuha kami. Yung po, isang bagay lamang po yun, At ang una nga po, ang Kristiyano ay kahalintulad sa puno, dito po sa Mark 11:13, medyo hindi na tayo nakapagbasa, At gusto kong makita po natin, ay basahin ko lang po itong ating teksto, sa Marcos 11. Ako na lang po, Marcos 11, 12 to 14, Marcos 11, medyo lumagpas tayo, Marcos 11, 12 to 14, sabi po diyan, tsaka 20, 21. At sa kinabukasan, pagkaalis nila sa Betanya, ay nagutom siya. At pagkatanaw niya sa malayo ng isang puno ng igos na may mga dahon, ay lumapit siya na baka sakaling makasumbong doon ng anuman. At nang siya'y malapit sa kanya, ay wala siyang nasumpungang anuman kundi mga dahon, sapagkat hindi panahon ng mga igos. At verse 14 sabi, at sumagot si Jesus at sinabi rito, sino mang tao hindi kakain ng iyong bunga mula ngayon at magpakailanman. At ito'y narinig ng kanyang mga alagad. Ayan po, At sa 20, talon tayo, 21, at sabi dito, at sa pagdaraan nila, pagka umaga ay nakita nila na ang puno ng igos ay tuyo, na mula sa mga ugat. 21, at sa pagkaalaala ni Pedro, ay sinabi sa kanya, Rabbi, narito ang sinumpamong puno ng igos ay natuyo. Yun po, Kita nyo yung, pagkakasunod-sunod po nito, na bagamat mayroong ikangang laktaw, ay mapapatunayan natin na kung ano po yung binanggit, sinabi ng Panginoon, ay nagkakaroon ng kaganapan. Kaya hindi dapat tayo na magbawalang bahala sa anumang bagay na inilahad mula sa salita ng Diyos. Sapagkat ang lahat ng iyan ay tunay na mangyayari o magaganap. Anong mangyayari po? Kaya nga dito po sa verse 13, makita po natin na dahil ang Panginoon nagutom at nakita niya ang puno ng igos, siya po ay lumapit at naghahanap ng bunga. Ngunit wala siyang nakita kahit isa. At isang uri din po ng puno ito, nakakahalintulad po sa ating yung sa ating puno ng lansones. Kasi siya nawawala yung niya, yung dahon bago siya ay mamunga. At dito nga iniisip ng Panginoon ay merong bunga. Ngunit wala siyang nasumpungan.
Ano pong bagay na makikita po natin na po pwede nating ihambing sa mga Kristiyano? Maaring tayo ay abala, gumagalaw, gumagawa para sa Panginoon. Ngunit, wala yung ikang layon na itinutulak tayo ng ating puso't isipan sa mga bagay na espiritual. Para bang tayo ay nagpapakitang panglabas lang, pero sa kalooban ay wala. Ganyan ang nakita ng Panginoon sa bansang Israel. At dito po, kung babasahin natin tutuloy, halos magkaruktong nung siya ay pumasok doon sa templo, di po ba? Sapagkat naroon nakita niya yung mga nagbebenta ng mga hayop, nagpapalit ng mga pera, di po ba? At sabi nga niya ay yun ay tahanan ng panalanginan. Hindi yungib ng tulisan. Ganon siya nung dumating siya, ang Panginoon, sa time na yun. Sapagkat ang salita ng Diyos ay nababalutan lang ng ng icing, natatakpan. Sapagkat ang pangangaral na ginagawa ng mga leader, mga Pariseo, Saduceo, ay pawang panglabas lang. Di po ba? Panglabas lang. Sabi nga, tinuturo nila yon, ngunit hindi nila ginagawa. Kaya sinumbatan sila ng Panginoon. Kaya po na napakahalaga talaga na hindi lamang natin binasa, inalam, sinaulo salita ng Diyos. Una sa lahat, makita sa ating buhay. Kasi tayo po yung tayo po yung iniwan ng Panginoon dito upang maging larawan nung kanyang ginawa. Kasi ang pamantayan natin, walang iba kundi ang Panginoong Hesus. Siya yung ating sinusundan Kaya hindi po tayo maliligaw kung siya yung ating pupuntahan. Kaya nung pumunta rito ang Panginoon, talagang nakita niya yung malaking pagbabago. Malaking pagbabago. Sapagkat yung mga utos ng kanilang mga magulang, mga aral na itinuro sa kanila, yun yung kanilang ginagawa. Kaya sa panahon natin, di po ba, napakaraming mga bawal, maraming pamahiin kung saan-saan na wala namang inihayag mula sa salita ng Diyos. Kaya dapat dito lang tayo mag-focus sa salita ng Diyos. Pag-aralan nating mabuti. Napakaraming bagay na matututunan tayo sa salita ng Diyos. Napakarami. Kasi nga, ito yung tanging pamantayan, gabay, ng bawat tao, lalo na ang mga mananampalataya. Ito na dapat ang ating buhay. Huwag na tayong humanap pa ng ibang mga mapanghahawakan na mga turo-aral. Kasi mga ibang relihiyong ganyan Meron silang mga ibang mga aral na itinuturo. Ngunit, wala sa katotohanan. Meron mang salita ng Diyos, yun ay pinuputol nila. Hindi hinahayag yung katotohanan. Kaya tayo po binigyan ng Panginoon ng sapat na kaalaman, karunungan, para ito ay ating mga magamit. At tandaan po natin, ang puno sa takdang panahon ay namumunga. Sabi po dyan sa Philippians 4:17. Philippians 4:17. Sabi po dyan, hindi sa ako'y naghahanap ng kaloob, kundi hinahanap ko ang bunga ng dumadami sa ganang inyo. Kasi po sa time na to, ika nga ay nagkaroon ng
tagutom, doon sa Judea, humingi sila ng tulong, di po ba? Merong ipinadalang tao, si Apostol Pablo, para siyang kumuha ng mga abuloy nila. At isa po ito, ang Pilipay ay nagbigay ng tulong sa kabila ng kanilang ikangang kahirapan. Nagbigay po sila. Kaya makikita po natin ang isang tunay na nakakilala sa Panginoon. Nandun yung bagabag kung merong mga bagay na pangangailangan. Lalo na yung mga mananampalataya. Kaya hinahanapan sila, sabi rito, ng bunga. Ganyan din tayo, hahanapan din tayo ng bunga ng Panginoon. Kasi nga, inilagak na sa atin ang lahat ng pangangailangan natin. Makikita po natin yan mamaya, Sapagkat tayo ay, sabi nga ay, mga Kristiyano ay merong binagong buhay. 2 Corinthians 5:17, sabi, kaya't kung ang sino man ay na kay Kristo, siya'y bagong nilalang. Ang mga dating bagay ay nagsilipas na. Narito, sila'y pawang naging mga bago. Ayan, nilinis na po tayo ng Panginoon. Hindi na kinakailangan magbalik pa tayo sa lubluban ng kasalanan. Inango na tayo dun Inalis na tayo dun Dangan nga lamang talaga yung pita ng laman, yung ating old nature, nandiyan pa rin yun Kaya kung di tayo mag-iingat, yung mga bagay na ginagawa natin nung araw, maaring lumabas yan. Kasi meron tayong mga kahinaan. At yan yung ginagamit ng ating kaaway. Para tayo hindi maging kagamit-gamit. Hindi tayo maging pagpapala sa mga taong nakakakita sa atin. Kaya kailangan po na maging maingat tayo sa ating paglakad bilang mga mananampalataya. Mag-ingat tayo sapagkat tayo ay hinango na sa karumihan. At kaya po natin yan. Makikita natin ngayon bakit natin makakaya yan. Sabi nga dito, tayo ay bago ng nilalang. Sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Ginagabayan tayo, tinutulungan tayo. At gayon din sa salita ng Diyos. Ayan, magkatuwang yan sa ating buhay. Tuwang yan. Panloob, nandyan yan. Spiritual, yan yung ika nga itinuturo sa atin. Kaya nga po, ang isang mananampalataya o isang Kristiyano ay pwede na siyang mamunga dahil sa gabay ng banal na Espiritu at salita ng Diyos. At tandaan natin, parati natin napapakinggan na ang Kristiyano ay mayroong bunga, di po ba? Anong uri ng bunga? Sabi nga dyan uri ng bunga mula sa Kristiyano. Ano po yun? Unang-una ay bunga ng mabuting gawa sa Ephesians 2:10. Ano po ang binabanggit dyan? Ephesians 2:10. Sabi dyan, sapagkat tayo'y kanyang gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabuting gawa na mga inihanda ng Diyos ng una upang siya nating lakaran. Ayan, nandyan na yan. Nandyan na po yan. Kita nyo sa panahon ng Adan at Eva, malinis po sila, yung kanilang kalooban. At naroon nga yung kabanalan, sapagkat hindi pa sila nagkakasala. At iyon ang nais ng Diyos na ating lakaran. Yung mabuting gawa. Pangalawa, ang mabuting pag-uugali. Sabi po dyan sa Galatians 5:22 at 23. Sabi po dyan,
Datapwat, ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, katuwaan, kapayapaan, pagpapahinuhod, o long-suffering, pagpapahinuhod, kagandahang loob, kabutihan, pagtatapat. Kita nyo yung ipinagkaloob sa atin ng Diyos, hindi lamang iilan, hindi lamang pipili tayo, kundi lahat ng mga bagay na yon ay nasa atin. Kaya po yung ating pag-uugali, yung buhay natin ay mayroong pagbabago. May pagbabago. Kung sa ating sarili lang, isipan ko ay kung ano lang yung nasa isipan ko, yun lang yung aking ginagawa. Sa palagay ko, ito yung tama. Ngunit kung titingnan natin mula sa salita ng Diyos, ay napakalayo. Napakalayo po. Kaya mayroong pagbabago ang isang Kristiyano, na siya po ay meron ng patnubay. Yan ay pangako pa ng Panginoon, di ba? Nung bago siya ay umakyat sa langit, bago siya ay pahirapan at ipako sa krus. Sabi niya, hindi ko kayo iiwan, nag-iisa. Na sa aking pag-alis, ay ipagkakaloob ko sa inyo ang banal na Espiritu. At alam natin yan. Bakit natin nalalaman? Sapagkat siya ay kumikilos sa ating buhay. Ba? Kumikilos siya sa ating buhay. Nakikita natin na siya ay nangungusap kung tayo ay lilihis, tayo magkakasala. Ngunit, ang desisyon ay hawak pa rin natin. Siya lang ay yung nagbibigay ng pagkakataon na maunawaan natin na mali yung direksyon natin. Pangatlo, yung kaluluwa, sabi nga na nadala sa Panginoon. Sa John 1:40 hanggang 42a, sabi dito, ang isa sa dalawang nakarinig ng pagsasalita ni Juan at sumunod sa kanya ay si Andres, na kapatid ni Simon Pedro. Kasi itong si Andres ay dating alagad ni John the Baptist. At nung malaunan, siya ay sa Panginoon sumunod. At sa verse 42, sabi diyan, siya'y kanyang dinala sa Panginoon. Kita nyo, Siya'y dinala kay Jesus. Yan yung una nating bahagi, Yung ating mission field, walang iba kundi ang ating mga tahanan. Yung ating pong mga mahal sa buhay. Kaya nga ako, nung time na naligtas ako, nandyan ang Holy Spirit at pinaunawa sa akin na yung aking mga mahal sa buhay ay mapapahamak. Kaya, ang inuna ko, na bahaginan, salita ng Diyos, yung mga matatanda, yung aking lolo, yung mga kamag-anak ko na ay may mga edad na. Kasi anumang oras, baka sila ay bawian ng buhay. Kaya, yung time na naghihingalo na, siyempre, hindi na marinig ng maayos yung iyong paliwanag. Ibinubulong ko na lamang doon sa kanilang tainga. At ipinag-pray ko na naway, yung aking binanggit, ito ay kanilang tinanggap. Ngunit hindi natin alam. Tanging Diyos lang, at yung tao. Pero pinanalangin ko. Kaya habang maaga po, sabi nga ay, habang may pagkakataon, ay samantalahin natin yung mabigyan natin sila ng babala, yung ating mga mahal sa buhay, bigyan ng pag-asa, ng langit, sapagkat wala na tayong magagawa kung sila ay bawian ng buhay. Kagaya nung tiyuhin ko nga, sabi ko sa inyo, bago ako nagbi-business, gaalaga kami ng tilapia doon dito sa Batangas. Siyempre busy ka,
Pero nalaman ko na nasa ospital. O sige, pupunta na lang ako doon pag maluwag ako eh. Pero nung time na pumunta ako, wala na ron. Binawian na pala ng buhay. Kaya malaking ikangang sakit din sa kalooban mo na hindi mo nagawa yung pinakamahalagang bagay. Kasi inuutos ng Panginoon yan sa atin, bawat isa sa atin. Kaya wag nating kaligtaan po yan sa ating isipan na may pagkakataon, gawin na natin. Wag na nating ipagpabukas. Kasi baka bukas, wala na, huli na. Yun po yung kailangan nating gawin. At ang kanyang nais at ambisyon ay may pagbabago. Di po ba? Merong pagbabago sa ating kalooban. Lalo na kapag tayo ay lubos na nakakilala sa Panginoon. Katulad po ni Levi o ni Marcos, Sabi diyan sa Mark 2:14. At sa kanyang pagdaraan, ay nakita niya si Levi, na anak ni Alfeo, na nakaupo sa paningilan ng buwis. At sinabi niya sa kanya, sumunod ka sa akin. At nagtindig siya at sumunod sa kanya. Hindi na siya nagdalawang isip. Bakit? Sapagkat naunawaan niya, nakita niya na ito yung kanyang ikangang kailangan, ang Panginoon. At nakita naman natin ang pagbabago ni Levi o ni Marcos sapagkat siya ay nagpiging, di ba? Sa kanyang paghahanda, ang tinawag niya yung kanyang kapwa, mga maniningil ng buwis. Kita niyo, may pagbabago. Nais niya na madala sa Panginoon. Tayo ganun din siguro marahil, maging sa kasalukuyan. Alam natin, meron tayo pang mga mahal sa buhay na naroon pa sa kadiliman ng kasalanan at walang katiyakan ng langit. Naway katulad po ni Marcos, Levi, na sa unang kapahayagan pa lamang, pag-anyaya ng Panginoon, siya ay sumunod. At tandaan natin, ang bawat tao ay accountable kay Kristo, hindi kanino man. Gayon din tayo, Hindi natin pwedeng sisihin, ituro. Dahil sa Kanya, hindi ako nakasunod sa Panginoon Kasi personal yan natin, personal. Kaya kung ano yung ikang itinuturo ng Panginoon, kung saan ka dinadala, gawin na natin. Gawin na natin. Kasi yun yung paraan ng Panginoon upang tayo ay magamit pa sa anumang larangan na nais po niya na tayo ay dalhin. Pangalawa pong bahagi, may pagsusulit sa takdang panahon. Ayan, may pagsusulit. Sa verse Mark 11:14, makita po natin diyan, sabi, at sumagot si Jesus at sinabi rito, sino mang tao ay hindi kakain ng iyong bunga mula ngayon at magpakailanman. At ito'y nakinig ng kanyang nakinig ng kanyang mga alagad. Sapagkat ito'y mangyayari, magaganap, at magagawa natin ngayon lang, habang tayo'y may buhay. Paano kung mawala tayo? Hindi natin alam ang buhay natin. Kaya sabi nga ay samantalahin natin ang pagkakataon habang merong ibinibigay na oportunidad ang Panginoon sa atin. Gawin na natin. Kasi yun lang ang tanging paraan para tayo ay
makabayad sa ating Panginoon, sa Kanyang ginawa sa atin. Biro mo yung buhay niya, inilaan para sa atin, para lang tayo ay maligtas. Meron tayong pagkakataon, tsansa. Kita nyo ang diablo, si devil, wala na po siyang pag-asa. 10 kanyang mga aliporis niya na nagrebelde sa Panginoon. Nakalaan na sila doon sa impyerno. Wala na silang ikangang kapatawaran. Ngunit tayo, binigyan pa tayo ng tsansa habang tayo ay may buhay. Kaya samantalahin po natin yan. Yung ating mga mahal sa buhay, paalalahanan natin, ipanalangin natin. Kasi kumisan talaga na kahit na anong paliwanag, kahit na ilang beses mong pinaliwanagan tungkol sa kaligtasan, parang baliwala. Di po ba? Ang kailangan lang ay ipanalangin natin sila. Kasi kumisan may mga pagkakataon na na ibinahagi mo na ang salita ng Panginoon ng ilang beses, maganda at maayos na kaparaanan, baliwala, ang huling ating panghahawakan, yung sila ay ipanalangin. Wala na tayo ikang magagawa Yung desisyon nila ang siyang magpapasya, kung sila man ay tatanggap o mag-reject. Kasi talagang may mga tao talagang kahit na anong paliwanag mo, wala tumatalbog lang. Wala lang. Tapos, sa mga susunod na mga paghaharap nyo, uulitin mo na naman. Itatanong mo na naman. Kapag namatay ka, saan pupuntaan yung kalo? Paano kang naligtas? Ayan. Wala. Ano po? Kasi wala ika sa puso yung kanilang pagtanggap, pagkilala. Kahit na anong gawin mo, kahit na patanggapin mo sila sa panalangin. Pero, wag nating kalilimutan na sila dalhin sa paanan ng Panginoon. At ang Panginoon na bahala sa kanila. Kung sila man ay maliligtas o hindi. Kaya tandaan po natin, sa una po, sa pagbabalik ni Jesus, ang Kristiyano ay magsusulit, Magbibigay ika nga tayo ng ating mga ginawa sa ating buhay. Sabi nga dyan at natapos. Sabi sa Lucas 16, 1 and 2. Ito po yung isang parable ng Panginoon. Sabi rito, at sinabi rin naman niya sa mga alagad, may isang taong mayaman na may isang katiwala. At ito sinumbong sa kanya na siya nagsisira ng kaniyang mga pag-aari. Alam naman natin ang mga tao na walang pagkakilala sa Diyos, walang iniisip yan. Maging yung kanyang amo na pinaglilingkuran, kundi yung kanyang sarili, kung ano yung kanyang mapapala. At verse 2 sabi, at tinawag niya siya at sa kanya'y sinabi, ano ito na nababalitaan ko tungkol sa iyo, magbigay sulit ka ng pagiging katiwala sapagkat hindi ka na maaaring maging katiwala. Kaya nga, yung oportunidad, ika nga ay wag natin sayangin. Maging matapat po tayo. Maging matapat po tayo. Sapagkat isang araw talaga ay harap tayo sa Panginoon. At sabi nga po dyan sa ito wala to sa ating sa Romans, sa na lang, 2 Corinthians 5:10, Hindi ko na inanayin dyan, 2 Corinthians 5:10. Ito po, sabi dito, sapagkat tayong lahat ay kinakailangang mahayag sa harapan ng hukuman ni Kristo upang tumanggap ang bawat isa ng mga bagay na ginawa sa pamamagitan ng katawan ayon sa ginawa niya
maging mabuti o masama. Hindi upang tayo, ika nga, ay hatulan kung saan pupunta tayo. Sapagkat kung Kristiyano ka, tiyak ka na ng langit. At ito po yung magiging resulta kapag ika nga ginawa natin ang kalooban ng Diyos o itong ika nga tinanggihan, o hindi natin ginawa. Sabi po dito, sa pangalawang bahagi sabi, ang sumunod at gumawa ng kalooban ng Diyos, siya ay pinuri at ginantimpalaan. Sabi po diyan sa Matthew 25, 21 at saka 23. Matthew 25, verse 21 at saka 23. Sabi po diyan, halos pareho to, itong verse na to, no? Sinabi sa kanya ng kanyang Panginoon, mabuting gawa, mabuti at tapat na alipin. Nagtapat ka sa kakaunting bagay, pumasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon. Ito yung Panginoon po. Siya yung magsasabi nito, no? Sa harap mo. Ikaw, ika nga, ay merong dignidad, sa pagharap mo sa Panginoon, sapagkat nagawa mo yung kanyang kalooban. Kita po ninyo, yun po yung ika nga, pagdating ng panahon. Parang yan di ba? Katulad ko, nung sabi ko nga, namamasukan ako, at binabawasan ng mga benepisyo na makukuha pagdating ng araw, tulad ng yung SSS, di po ba? Ang lalaki ng kinakaltas, kaya pag nakita mo, manghihinayang ka eh. Pero pagdating pala ng panahon, yun ay merong malaking tulong. Ganon din sa harapan ng Panginoon, di po ba? Meron tayong kagalakan. Nakakaharap natin ang Panginoon ng mukhaan at harapan. Ngunit, pangatlo, ang hindi sumunod at gumawa ng kalooban ng Diyos, kahiyan at sumbat ang tinamon niya. Diyan naman sa Matthew 25, verse 25 at 26. At sabi po diyan, sabi niya rito, sabi niya, at ako'y natakot, at ako'y yumaon, at aking itinago sa lupa ang talento mo. Narito, nasa iyo ang iyong sarili. Kaya nga po tayo, pinagkalooban na ng Diyos ng mga kakayanan, talento, Meron na po tayong kapangyarihan na gawin yung kalooban niya sapagkat yung talento na yan ay magagamit natin sa paglilingkod sa Panginoon. Maliit na bagay, man yung ating talento, gamitin na natin. At dito nga, pinapurihan yung gumawa ng kalooban ng Diyos. Ngunit, yung hindi gumawa, sabi rito, siya ika nga ay sumbatan. Sabi niya, ako'y natakot at umalis ako, umayumaon. At itinago ko sa lupa. Ginamit lang niya dito sa lupa yung kanyang talento. Yung mga bagay na dapat niyang gamitin sa Panginoon. Kasi pag mayroon tayo ikang mga talento ng ganyan, ika nga ay mapakahalaga yan. At lahat tayo ay meron yan. Kung hindi isa o dalawa, meron po tayo yan. Gamitin na natin ng ika nga na buong buo para sa Panginoon. Ngunit sabi ng Panginoon, dadapat sumagot ang kanyang Panginoon at sinabi sa kanya, ikaw na aliping masama. Kita nyo, Ikaw ay aliping masama at tamad. Yun ang dahilan. Yun po ang dahilan. Totoong napakahirap, na ika nga tayo ay magministeryo. Ngunit, tandaan natin, kaagapay natin ang Panginoon. Ang banal na Espiritu nandyan. Tutulungan niya tayo. Anumang bigat, hirap, nung ating dadaanan. Tingnan natin, di ba? Yung mga misyonaryo na lang. Sila ay yumaon. Sabi nga, walang silang dala. Anumang malaking halaga. Hindi nila alam kung ano yung pupuntahan nilang
bansa, yung mga dialect dito, kailangan pag-aralan nila. At kung babasahin natin yung mga biography ng ibang mga misyonaryo, talagang napakahirap po yung kanilang sinapit bago sila ay nakakuha o nakapagtayo ng gawain o iglesia. Napakahirap po. Napakabigat. Kita nyo, no? Kaya hindi dapat tayo na manghinayang po yung sa binibigay natin para sa kanila. Kasi malaking tulong po yun para sa mga tao na naroon sa kanilang pupuntahan para mabigyan sila ng pag-asa. Tayo, di ba? Ganon din ang ginawa ng mga unang mga mananampalataya. Tayo ay pinuntahan dito para ipangaral ang mabuting balita ng kaligtasan. Kaya tayo din naman, sa tulong natin, kahit na makapagbigay lang tayo ng maliit na halaga, yun ay sapat na. Yun yung kakayanan natin. Kaya gawin po natin yung nauukol, nararapat. Matapos, di ba, pag matapos ang isang kurso sa kolehiyo, kung ikaw man ay nag-aaral ng teacher, lawyer, doctor, nursing, hindi doon natatapos yun, di po ba? Siya ay magte-take pa ng di ba, ng board exam para pakuha siya ng lisensya sa kanya pong titulo at makapagtrabaho siya ng maayos at maganda. Kaya kailangan talaga yung pagsisikap mo, tiyaga, ay naroon. Kapag wala, sabi nga kung ikaw ay tatamad-tamad, di ba? Sabi ng Panginoon, tamad ka kasi hindi mo ginawa. Ginamit yung ipinagkaloob ko sa iyo para sa iyong magamit sa paglilingkod sa akin. Hindi po niya ika nga ginamit. Ang bawat Kristiyano ay haharap, sabi nga ay sa judgment seat of Christ. Hindi para tayo ay magtamo ng parusa, hindi kundi kahihiyan aabutin natin. Makita natin yung mga ibang mananampalataya, tinawag, merong corona. Tayo, wala tayong nakuha, ligtas tayo. Pero yun ay isang ikangang kahihiyan sa Panginoon. Kahihiyan po yun. Bakit? Kasi ibinigay na sa iyo lahat para magagamit mo sa paglilingkod. Hindi mo ginawa. Sinayang mo lang ang panahon, ang oras, yung talento na sayang na pinagkaloob sa iyo. Kaya habang malakas po tayo, gamitin na po natin yan. Ano mang ating ikangang kaalaman na ibinigay ang Diyos. Ang bawat Kristiyano ay haharap sa Panginoon Hesus sa takdang oras at panahon. Tayo magbibigay sulit sa Kanya kung ating bang nagampanan ng lubusan ng Kanyang mga utos at kalooban na naging mabunga at biyaya ang buhay sa paningin ng lahat ng tao. Yan po yung kailangan natin. At sa ating pong pagtatabos, inaasahan ng Panginoon sa Kanyang pagbabalik, ang ating buhay ay sumasagana at mabunga sa lahat ng bahagi ng ating buhay. Kasi hindi lang yung sarili natin, hindi lamang isa ang ipinagkaloob ng Diyos kundi mayroong mga ilang mga bagay pa. Matuwa tayo kahit na isa lang ay ginamit natin ito sa kaluwalhatian niya. Pangatlo, sa Kanyang pagbabalik, tayo ay tatanggap ng papuri at parangal at hindi sumbat kung ginawa natin yung Kanyang kalooban. Ayan, Kaya dapat po tayo ay maging matapat sa ating mga tungkulin, gawain. Talagang ilang taon na din ako sa ministeryo, pagtuturo, pangangaral, at gayon din sa pagbabahagi, salita ng Diyos, sa Bible study. Hindi ganun kadali, na inahayagan mo ang isang tao
maakay mo na siya. Hindi po eh. Napaka matagal na proseso, pamamaraan. Kailangan lubos talaga na isuko mo ang sarili mo at buhay mo para sa Kanya. Hindi lang tayo ika nga na nakagawa o nagawa, natapos yung ating tungkulin. Kundi higit pa doon dapat yung ating ginagawa, paghihirap natin, pagsubok, anong mga pangangailangan. Sapagkat ako man, din po ba, ay dumaan sa ganyang kalagayan. At nakita ko yung kabutihan ng Panginoon sa kabila ng mga bagay na pinagdaraanan mo. Talagang hindi madali. Ngunit magagawa mo yan nang merong kagalakan kung ikaw ay susunod. Yung pagsunod ang kailangan natin. At hindi lamang yung panlabas, tandaan natin, na sagana tayo sa gawa, ngunit wala naman sa puso. Katulad ng mga Pariseo, Eskriba at Saduceo. Ginagawa lang nila yun dahil pakitang tao, papuri sa kanila. Nananalangin sila, di po ba? Sa mga lugar na kung saan maraming tao, sa mga kanto, sa palengke, para sila ay mapuri. Ngunit anong sabi ng Panginoon? Nakamtan nila ang kanilang gantimpala, yung papuri. Kasi nakakita sila ng mga tao eh. Napakabanal naman ni Pariseo, di po ba? Napakabanal naman niya. Marami tayong nakakitang ganyan, Palasimba, pero yung buhay, walang pagbabago. Naway, magbigay sa atin po ng isang paalala, Ang pangyayaring ito dito sa puno ng igos, na hindi po dahon lang, ang makita sa atin, kundi yung bunga. Tayo po yung manalangin. Ama, salamat po muli sa iyong kabutihan sa amin. Sa iyo po namin ipinagkakatiwala ang aming mga sarili, ang aming buhay. Bigyan pa kami, Panginoon, ng sigla sa aming pong paglilingkod sa iyo. Sa kabila po ng mga pinagdaraanan naming mga pagsubok sa buhay, mga pangangailangan, hirap, sapagkat alam namin na ito inilagay mo sa aming harapan upang maging isang stepping stone, upang maisagawa po namin ang iyo pong kalooban habang kami ay merong lakas at buhay. At naway samantalahin namin ang pagkakataon na kami magamit samantalang kami ay merong panglakas ang aming mga tuhod, may linaw pa ang aming paningin, maging ang aming pandinig. Tulungan mo kami, Panginoon, na patuloy na maisagawa ang iyong tungkulin na ipinatong sa aming pong mga balikat. At naway ito'y magsilbing paalala sa bawat sa amin at aming isagawa ito at patuloy na kami ay mabigyan ng kapurihan, hindi kahihiyan. Salamat, Panginoon. Ikaw po ang maitaas at malulhati sa gabing ito. Sa pangalan ng Jesus. Amen. At sa ating pong pagbibigayan, sabi po dito sa Lucas 16, verse 10 and 11, ang mapagtapat sa kakaunti ay mapagtapat din naman sa marami. At ang di matuwid sa kakaunti ay di rin naman matuwid sa marami. Verse 11, kung kayo nga'y di naging mapagtapat sa masamang kayamanan, sino nga ang magkakatiwala sa inyo ng mga tunay na kayamanan? Ito sana yung maging paalala sa bawat isa sa atin. Tayo po ay dumulog sa Panginoon, sa panalangin. Aming Amang Banal, muli salamat po sa iyong kabutihan sa amin, sa araw-araw namin pong pamumuhay na hindi mo kami pinabayaan at kami ay patuloy na pinagkakalooban sa lahat po ng aming pangangailangan. At sa sandaling ito ay amin sa iyong dadalhin
ang anumang kakayanan na aming may pagkaloob o halaga. At ito ay magamit upang ang iyong ministeryo ay lumaganap, lumago, at maabot po ang marami pang kaluluwa na hindi nakakilala sa iyo. Tulungan mo kami, Panginoon, at bigyan, Panginoon, patuloy na biyaya at kami maging bahagi sa ganitong ministeryo ng pagbibigayan. Lahat nito ay aking dalangin sa pangalan ng si Jesus. Amen. Tayo po ay magpasalamat sa nalikom na salapi. Ama, salamat po sa iyong mga anak na patuloy, na bukas, hindi lamang kanilang palad, kundi ang kanilang bulsa sa pagkakaloob. At ang dalangin ko nga po ay patuloy na pagpalain ang bawat isa at patuloy na ikaw magbigyan ng kalakasan at kanila pong buhay ay tunay nga na maging masagana sa larangan, Panginoon, ng mga biyaya na iyo pong ibinubuhos. At ilayo ang bawat isa sa anumang karamdaman at bigyan, Panginoon, ng patuloy na lakas upang magawa at magampanan ang kanila pong mga gawain. Salamat po sa mga biyayang ito. Sa pangalan ng anak na si Jesus. Amen. Ninyango po ang lahat, magstayo para po sa ating huling awitin, Dahil Buhay.
tayo po ay magpasalamat. Aming Amang Banal, muli, ikaw ang maluwalhati sa gabing ito. At ang iyo pong salita ang siyang maghari sa aming pong buhay, na hindi po namin ito makaligtaan, na ito'y magbigay patuloy, paalala sa bawat sa amin, na hindi lamang kami kumikilos, gumagawa upang mapuri ng mga tao sa aming kapaligiran, kundi ito ay nagmumula, Panginoon, sa kaibuturan ng aming puso at ng mayroong katapatan. Salamat, Panginoon, sa ginamit mo sa gabing ito, at maging bawat isa na naririto, maging mga nanonood, nakikinig sa kanilang tahanan. At naway ito'y nagbigay kaluwalhatian, Panginoon, sa iyong pangalan, at naway sa aming paglabas, sa silid na ito, sa aming iglesia, ay tunay nga na mayroong pagkilos ang banal na Espiritu sa aming buhay, sa mga paalala na aming pong napakinggan mula po sa iyong salita. At nawa, Ama, tuloy po kami ay lumakas sa aming pananampalataya, at ito'y magsilbi upang kami ay gumawa, kumilos, at maabot pa ang maraming mga kaluluwa na naroon pa sa kamunoy ng kasalanan. Pagpalain mo, Panginoon, ang bawat isa, at patuloy na ikaw ang maitaas, maluwalhati sa aming buhay sa araw-araw. At gayon din, Panginoon, sa aming pong pananalangin, pangunahan kami at bigyan katugunan ang mga panalangin na ito ng bawat isa na naroon sa aming prayer list. Salamat po at kabayan ingatan ng bawat isa amin sa aming pag-iwahiwalay sa gabi ito. Sa pangalan ng anak na si Jesus. Amen. Magandang gabi po.